Narito na naman ang inyong tatang nag-uulat sa kalagayan ng ating panahon. Bago ang lahat, huwag pong kalimutang mag-subscribe. Sa weather forecast po ng Pag-asa, patuloy pa rin nilang binabantayan ang namataan nilang low pressure area o banta ng bagong bagyo malapit sa Tagum City. Sa tala ng Pag-asa, huling pong namataan ang low pressure area sa layong 225 east-southeast ng Tagum City. Dahil hindi po inaalis ng Pag-asa na mataas po ang tsansa na maging bagong bagyo ang nasabing low pressure area sa mga susunod na araw. Kaya inaabisuhan po ng Pag-asa ang publiko na manatili pong nakaantabay sa mga susunod na update kaugnay sa nasabi pong bagong banta ng bagyo. Kaya pinag-iingat po ng Pag-asa ang mga kababayan natin, lalo na po sa nasabing lugar sa posibleng pagbaha o kaya na may pagguho ng lupa tuwing magkakaroon ng malalakas na pag-ulan. Kaya lagi pong paalaala ng Pag-asa sa ating lahat mga kababayan, maging alerto, maghanda sa mga banta ng malalakas na ulan, lalo na po sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Huwag makipagmatigasan o matigas ang ulo kung kailangan pong lumikas na po kayo mga kababayan dahil mahirap po kalaban ang malakas na bagyo. Narito po ang ating weather update mula po sa Weather Bureau ng Pag-asa. Pakinggan nyo mabuti mga kababayan at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po. Hapon, huling namataan itong low pressure area na ating minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa layong 225 kilometers east-southeast ng Tagum City sa Davao del Norte. Sa kasalukuyan, yung low pressure area na mag-iisang ganap na bagyo sa mga susunod na araw, tumataas yung posibilidad. Kaya patuloy tayong mag-monitor ng mga susunod na updates para sa natukoy na sama ng panahon. Sa kasalukuyan, itong low pressure area na ito ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na kasalukuyang umiiral o nakakaapekto sa malaking bahagi ng Mindanao. Kaya itong buong Mindanao, pati na rin itong central at eastern sections ng Visayas dahil sa pinagsamang epekto nitong LPA at ITCZ, asahan natin itong mataas sa tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat. Samantala, patuloy rin yung pag-iral ng shear line o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon. Kaya itong eastern section of Southern Luzon, mataas sa tsansa ng pag-ulan rin ang ating inasahan. Pati na rin dito sa eastern section of Northern and Central Luzon, dala yan ng northeast monsoon o yung hanging amihan. Dito sa Metro Manila at sa malaking bahagi pa ng ating bansa, magpapatuloy itong maaliwala sa panahon. Posible pa rin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan nating karagatan sa kasalukuyan, wala na tayong nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan. Ngunit iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag dahil maalong karagatan ang ating inaasahan dito sa northern or sa mga dagat baybay ng Northern and Central Luzon. Samantala, moderate to rough sea conditions or katamtaman hanggang sa maalong karagatan ang ating inaasahan sa nalalabing bahagi ng Luzon at sa silangang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Iyan muna ang ating weather update sa ngayon. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahahalagang insight sa ating panahon. Mabuhay ang Pilipinas!